Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay 31 araw ng Mayo, taong 2025. Ako po si Rica Mariel Baldomar mula sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Secredia News Team. Mga empleyado ng LGU Brooks Point, masayang sinalubong ang muling pagbabalik opisina ni Mayor Benedito. Mayor Benedito, pinangunahan ng pagpupulong para sa proyektong tulay ng Barangay Imulnod. Second quarter meeting ng Municipal Peace and Order Council, matagumpay na idinaos. Mga updates at programa ng Municipal Anti-Drug Abuse Council, tinalakay sa ikalawang pagpupulong. M-Peso, nanguna sa labor education para sa mga graduating students ng Palawan State University, Brooks Point Campus. Pamamahagi ng kagamitang pangkabuhayan para sa mangingisda ng bayan ng Brooks Point, pinangunahan ng LGU at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Joint assessment upang tukuyin at solusyonan ng mga denuded areas sa bayan ng Brooks Point, tinalakay sa pagpupulong ng Technical Working Group. At Municipal Sports Office, inanunsyo ang pagbubukas ng 4th Mayor's Cup Open Basketball Tournament sa darating na Hunyo 2025 na gaganapin sa bagong event center. Mga detalye, alamin. Magbabalik ang Secredia News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, mga empleyado ng LGU Brooks Point, masayang sinalubong ang muling pagbabalik opisina ni Mayor Benedito. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Secredia News reporter Penelope Adonis. Balitang Bayan! Matapos ng formal na deklarasyon ng COMELEC ng muling pagluklok kay Mayor Cesario R. Benedito Jr., masigla siyang sinalubong ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa kanyang pagbabalik opisina noong Martes, Mayo 15, 2025 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ito ay naganap sa pamamagitan ng paghanda ng mga empleyado at department heads ng welcome and congratulatory surprise para kay Mayor Benedito. Sa muling pagsisimula sa trabaho ni Mayor Benedito, kanyang hinarap agad lahat ng mga bisita at mga panauing sumasangguni sa kanya dahil ilang buwan din ang kanyang iginugol sa kanyang pagkakampanya sa iba't ibang barangay. Lubos din ang pasasalamat ng punong bayan sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya, gayon din sa lahat ng mga bumoto. At kanyang ipinangako ang mas mahusay na serbisyo at pagpapatuloy ng mga proyekto para sa mas ikauunlad ng mga mamamayan at bayan ng Brooks Point. Penelope B. Adonis, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Penelope. At sa Balitang Pangbayan, Mayor Benedito, pinangunahan ng pagpupulong para sa proyektong tulay ng Barangay Imulnod. Para sa detalye, narito si Secredia News reporter Princess Ella Liacuna. Balitang Bayan! Maagang nagtungo sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga opisyal ng Barangay Imulnod, mga contractors at mga kawani ng Municipal Engineering Office upang talakayin ang nalalapit na proyekto ng pagtatayo ng tulay sa Barangay Imulnod. Ang pagpupulong ay ginanap noong Lunes, Mayo 19, 2025 sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong sina Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso,
Municipal Engineer Raul A. Quijano Jr., Barangay Imunod Captain Eligio Oblian, at mga contractors na sina Engineer Joel De Jesus, Engineer Kenneth Brian Umadhay, Engineer Roseland Mark N. Limco, at Ginoong Ridol Anthony L. Sumandal. Tinalakay sa pagpupulong ang planong pagpapatayo ng bagong tulay sa Barangay Imunod na nasira noong Enero 2023 dahil sa epekto ng shear line. Pinayuhan ni Mayor Benedito ang Municipal Engineering Office at mga contractors na bigyang prioridad ang mga hinaing ng barangay upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente at matiyak ang kanilang kaligtasan sa araw-araw na pagtawid sa ilog. Princess Jella R. Lacuna, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ella. Susunod, second quarter meeting ng Municipal Peace and Order Council, matagumpay na idinaos. Tunghayan natin ng buong detalye sa ulat ni Securian News Reporter Samantha Nero. Balitang Bayan. Isinagawa noong Miyerkules, ika-14 ng Mayo 2025, ang ikalawang quarterly meeting ng Municipal Peace and Order Council or MPOC ng Bayan ng Brooks Point. Ang pagpupulong ay ginanap sa conference room ng Office of the Municipal Mayor sa ikalawang palapag ng bagong municipal building sa Barangay Tubtog sa pangunguna ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Tinalakay sa pulong ang mga pangunahing usapin ukol sa kapayapaan at kaayusan sa bayan. Kabilang na ang ulat ng Brooks Point Philippine National Police na inilahad ni PNP Chief Darius L. Renondo, kung saan kanyang ibinahagi ang mga datos tungkol sa mga naitalang krimen, operasyon laban sa ilegal na droga at ilegal na pagtotroso. Nagbigay rin ng kani-kanilang updates at accomplishments ang iba't ibang ahensya tulad ng Philippine Coast Guard, PNP Maritime, Philippine Army, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, at Bureau of Jail Management and Penology. Gayon din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Layunin ng naturang pagpupulong na masuri ang kasalukuyang sitwasyon sa bayan upang makapagplano at makapagsagawa ng mga hakbang na higit pang makapagpapabuti sa kaligtasan, seguridad at kaayusan ng Brooks Point para sa kapakanan ng mamamayan. Samantha B. Enero, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Samantha. Mga updates at programa ng Municipal Anti-Drug Abuse Council tinalakay sa ikalawang pagpupulong sa ulat ni Securian News Reporter Daniela Sariego. Balitang Bayan. Muling nagpulong ang Municipal Anti-Drug Abuse Council, MADAC, para sa second quarter meeting na pinangunahan ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso bilang kahalili ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa inisyatibo ni MADAC Focal Person Muksin H. Ibrahim III. Araw ng Miyerkules, May 14, 2025, na ginanap sa conference room, New Municipal Hall, Barangay Tubtog, Brooks Point, Palawan. Sa naturang pagpupulong, isinawalat ng MADAC ang kanilang accomplishment mula first quarter ng taon, gayon din ang pag-aproba sa ilang resolution, ang pagbuo sa kanilang technical force. Samantala, nagkaroon din ng discussion on the draft Local Anti-Drug Plan of Action LADPA para sa taong 2026 to 2028. Kabilang na ang initial planning for the Annual Investment Program o AIP 2026. Dagdag pa sa napag-usapan sa pulong ng pag-allocate ng pondo para sa Balay Silangan dahil marami pang mga kakailanganin na mga gamit para maayos ang pag-accommodate ng mga bagong enrollees. Bukod dito, hangad din ang MADAC na ang mabigyan pagsasanay sa mga livelihood businesses o projects ang mga persons who use drugs, PWUDs. Daniela Sariego, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Daniela. Samantala, M-Peso, nanguna sa labor education para sa mga graduating students ng Palawan State University, Brooks Point Campus. Narito ang ulat ni Securian News Reporter Penelope Adonis. Balitang Bayan.
Matagumpay na isinagawa ng Municipal Public Employment and Service Office o MPESO ang labor education para sa graduating students ng Palawan State University Brooks Point Campus. Umaga ng Biyernes, May 23, 2025 sa Octagon Cover Gym, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan, na may temang From Campus to Career, Understanding Your Role in the World of Work. Nagsimula ang programa sa isang pambungad na pananalita ni Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso at nasundan ito ng mensahe mula kay Palawan State University Del Sur Cluster Office of Student Affairs and Services Coordinator Wenchel O. Molianido. Sinundan naman ito ng introduction of PESO and LMI ni MPESO staff John Paul Carandang. Sa pagpapatuloy ng programa, ibinahagi ni Maasin National High School Teacher 1, Angela Meresi Bacosa, ang paksang Self-Assessment and Understanding Career Path, ni Brooks Point National High School Teacher Nikki V. Mercader, ang Exploring Career Options, at ni Ginoong Muksin H. Ibrahim III, ang Resume Writing, Interviewing Skills, and Networking and Professionalism. Sa mensahe ng MPESO Manager Abilene M. Benedito, kanyang binati ang mga graduating students sapagkat nalalapit na ang pagtatapos ng kanilang buhay estudyante. Kanya ring hiniling na ang lahat ng mga partisipante makinig ng mabuti sa mga speakers sapagkat lubhang makatutulong ito sa kanilang paghahanda sa paghahanap ng trabaho sa hinaharap. Penelope B. Adonis, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Penelope. Susunod, pamamahagi ng kagamitang pangkabuhayan para sa mga mangingisda ng bayan ng Brooks Point, pinangunahan ng LGU at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Balitang hatid sa atin ni si Canadian News Reporter, Princess Ella Liacuna. Balitang Bayan. Katuwang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR, pinangunahan ni Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso bilang kinatawa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pamamahagi ng mga kagamitang pangkabuhayan sa ilang piling mangingisda ng bayan noong Martes, Mayo 20, 2025 sa gusali ng Office of the Municipal Agriculture sa Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. 20 mangingisda mula sa barangay ng Pangobilyan, Talugon, Mambalot at Maasin ang nakatanggap ng tig-isang hook and line fishing equipment na makatutulong sa kanilang hanapbuhay. Bukod pa rito, 2 benepisyaryo mula sa Barangay Barong-Barong at Maasin ang pinagkalooban ng Yamada Gasoline Engine na tiyak na makakatulong sa pagpapabilis at pagpapadali ng kanilang operasyon sa dagat. Dumalo rin sa naturang aktibidad sina BFAR, PFO, OIC, Southern Palawan, Mario Basaya at OMA personnel Romeo Cahiles upang saksihan ang distribusyon at ipahayag ang patuloy na suporta ng kanilang tanggapan sa sektor ng pangisda. Pinaalalahanan naman ni Municipal Administrator Lacandaso ang mga benepisyaryo na gamitin ng tama at panatilihing maayos ang mga pinagkaloob na kagamitan upang mas tumagal ang pakinabang nito sa kanilang hanapbuhay at tuluyang makatulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng kanilang pamilya. Aniya, ito ay isang hakbang sa pag-abot ng mas maunlad na kinabukasan para sa mga pamilyang umaasa sa biyaya ng karagatan. Princess Jella R. Liacuna, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ella. Samantala, joint assessment upang tukuyin at solusyonan ng mga denuded areas sa bayan ng Brooks Point, tinalakay sa pagpupulong ng Technical Working Group. Narito ang ulat ni si Canadian News Reporter Samantha Enero. Balitang Bayan. Nagpulong ang Technical Working Group nitong araw ng Miyerkules, Mayo 21, 2025 sa Sangguniang Bayan Session Hall, New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, na pinangunahan ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso bilang kinatawa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Nabuo ang samahan ayon sa Executive Order No. 2025-20 kaugnay din ng Sangguniang Bayan Resolution No. 2025
2025-44 at 2025-45 na nagsasaad ng an Executive Order creating a Technical Working Group or TWG to conduct a joint ground assessment and suitability analysis to identify denuded forest areas requiring restoration in the municipality of Brooks Point, Palawan. Ang mga kasapi ng TWG ay nagmula sa mga opisina ng Municipal Environment Natural Resources o MENRO, Community Environment and Natural Resources Office or CENRO, Department of Environment and Natural Resources o DENR, Protected Areas Superintendent PASU at Protected Areas Management Office or PAMO. Gayon din ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office or MDRRMO, Master and National Security Administration or MNSA, National Commission on Indigenous People or NCIP at ng iba pang ahensya na may kaugnayan sa pangangalaga ng mga natural na likas na yaman ng bayan at pangangalaga sa mga kapatid nating mga katutubo sa kabundukan. Samantala, nagpaplanong umakyat sa ilang kabundukan ang TWG na aabuti ng ilang araw upang ma-assess, ma-identify at magawa ng maayos na resolusyon ang mga nakakalbong bahagi ng kabundukan nang sa gayon ay hindi tuluyang masira at mapabayaan ang mga minanang kabuhayan ng mga katutubong naninirahan sa iba't ibang kabundukan ng 18 barangay ng ating bayan. Samantha Bienero, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Samantha. At Municipal Sports Office, inanunsyo ang pagbubukas ng 4th Mayor's Cup Open Basketball Tournament sa darating na Hunyo 2025 na gaganapin sa bagong event center. Mga detalye, alamin. Sa ulat ni si Canadian News Reporter, Daniela Sariego. Balitang Bayan! Inanunsyo ng Municipal Sports Office sa kanilang opisyal na Facebook page noong Lunes, May 19, 2025 na muling isasagawa sa ika-4 na pagkakataon ng Mayor's Cup Open Basketball Tournament sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Gaganapin ito sa bagong Brooks Point Event Center sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan mula Hunyo 12 hanggang Hunyo 24, 2025. Kasama sa anunsyo ang paglalathalas ng mga nagsisilakihang premyo. Premium salapi para sa mga magwawagi. 200,000 pesos para sa third runner-up, 300,000 pesos para sa second runner-up, 400,000 pesos para sa first runner-up, at 600,000 pesos para sa kampiyon. Magkakaroon din ng consolation prizes para sa iba pang mga kalahok ng patimpala. Ang Open Basketball Tournament ay bukas sa lahat ng nais lumahok anuman ng edad o karanasan. Bilang bahagi ng layunin ng lokal na pamahalaan na maisulong ang sportsmanship at camaraderie sa komunidad. Daniela S. Sariego, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Daniela. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa, ang Talakayang Bayan. Ako po si Rica Mariel Baldomar. Kami po muli ang Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated o ang si Canadian News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan!